hapon sa lahat, good afternoon sa lahat. Ito, gagawa tayo ng konting komento o pahayag about sa nangyaring hold-upan sa ating sa pawn shop, no? Kasamahan natin to, gwardiya. So yan, yan nakikita nyo, yan, may pumasok na pulis, naka-uniform na pulis, parang pang-jogging. Hindi talaga totally siyang pulis na makikita mo. Talagang naka-jacket pa, naka-mask pa. Bilang ako, magpanik na ko niyan kasi ganyan, no, naka-pulis pero walang ID, dapat naka-complete uniform yan. So tingnan natin kung ano nangyari nito. Yan mga kaidolo, mga kapwa ko 59, no, kung ano talaga yung lapses nila sa kanilang pag-duty dyan sa pawn shop na to. At mayroon bang lapses dito ang may-ari ng pawn shop, kung ano talaga yung kuan o yung gwardiya lang. Tingnan natin na mabuti. Ngayon, patawa-tawa sila, mayroon na palang pumasok na nakasombrero. Itong isang sa bandang kaliwa. Yan sa bandang dito banda tumatawa yun, nakuan tuloy siya, nabigla siya, parang na tinutukan na siya. Kaya panoorin natin ulit. Yan, wala na, tapos na yan, sinarado na, may pumasok pa isa. Yan, di ba? Binasag, oh. Talagang kuha na talaga, no. Ang ginawa ng gwardiya, tama lang. Tama yung ginawa ng gwardiya. Hindi sila lumaban, hindi sila napakitang palaban sila. Tama lang. So itong gumawa nito is mga veterano na to, mga kaidolo. Kasi hindi sila pumatay. Talagang dumapa yung isang gwardiya, dumapa. Wala na silang gagawa kasi ito mindset, mga kaidolo. Kung ako gwardiya din dyan, hindi ako lalaban. Bakit? Yung mga nasa loob dyan, yung mga kagamitan, yung mga items na mayroon sila dyan sa pawn shop na yan, may insurance yan. Ikaw mayroon din insurance pero hindi na maibalik yung buhay mo kung anong mayroon ka. Hindi mo na makasama pamilya mo pag lumaban ka dyan. Kaya maraming namamatay, nagpapakabayani, pero nandun ngayon sa piso ang ulo. Buti kung ilagay ka dyan, lalagyan ka, kuhanan ka ng rebolto, lalaban ka. Pero ganyan na wala ka ng kalaban-laban, huwag mo nang ipilit ang gusto mo kasi madali ka. Walang buhay na mabibili sa palengke. Kaya yun yung ginawa niya. Tama tong ginawa sa dalawang gwardiya na to. Yung gwardiya na yan, tama yan, na hindi sila lumaban kasi pag lumaban yan, patay na yan, di ba? So kung ako naman sa sitwasyon dyan, hindi naman talaga ako lalaban kasi na yun nga, case to case basis kung tawagin. So may lapses dito yung dalawa. Bakit? Dahil nga dalawa sila sa loob, walang gwardiya sa labas. So kumain, kasi dalawa lang sila. Kapag kumain yan, papasok yan, kakatok yung lapir na yan, makukuha ulit yung kuwan, wala pa ring mangyayari. So ngayon dalawa sila, dalawa din sa loob, kaya nadalihan sila, nabutasan. Walang kuwan tumatawa sila. Pero kung ikaw mayroon kang kaalaman, yung tatawa-tawa ka kasi siyempre pulis, yung pala walang ID, hindi naka-uniform, complete uniform. Ang sabi sa amin, pag mayroong mga ganyan na mga pulis na may dalang naka-jacket pa o nakakuan, parang familiarize mo na. So kailangan mapagmasid ka kasi walang ID, walang mobile, diretso lang sila, naglalakad lang, tapos ang damit pa, nakapantalon pa yan, no, di ba? Mahalata mo na
kung ano talaga yung pakay nila. Kasi ito, probinsya ito, dami talagang mangluloob dyan kasi dahil sa kahirapan. Hindi rin natin masisi itong mga tao na to kung ano talagang, kung mga sindikato ba to na hold upper o kung ano man to. Pero siguro hindi natin alam kung nahuli na ito. So ngayon, ginawa nila, parang nakita ko na nagkaroon ng rewards to. Yung panggap-panggap na pulis, siguro nahuli na to kasi 500 ang patong nito sa ulo, yung nagpapanggap ng pulis. So tama yung ginawa ng mga 5-9 natin, tamang-tama yun. Sa sitwasyon na yan, hindi ka pwedeng lumaban kasi walang nabibiling buhay sa palengke. Kahit sa akin na bilang isang security guard, ganun ang gagawin ko. Once lang kung talagang may panahon na lumaban, may time na lumaban, may oras na kaya nating lumaban ka. Pero pag naipit ka ng ganito, natutukan ka na, huwag ka nang lumaban kasi walang nabibiling buhay sa palengke. Mayroon dyan pero buhay ng baboy, pero patay na yan. So ganun lang. Sana nagkaroon ng linaw ito sa ating 5-9, kung anong nangyari sa dalawa kasi wala na tayong balita. So kawawa man, natanggal siguro sa serbisyo to itong dalawa na to. So okay lang kasi at least kung matanggal man sila, pwede ulit silang mag-duty ulit kasi aksidente yan eh. Pwede silang mag-duty, imbestigahan mo na sila kung bakit nagkaganon. So yun, may lapses man talaga, pero isa lang yung masasabi ko 5-9 mga kabady. Ang bago ka mag-duty, walang mawawala sa'yo kung magdasal ka sa Panginoon na proteksyonan ka. Ito katulad nito siguro na proteksyonan to kasi may mga 5-9 kasi tayo mga mayabang, no? Buti hindi sila lumaban kasi may mga 5-9 tayo. Kung nandyan sa sitwasyon na yan, lumalaban pa, kaya madadali. Ito siguro mapagdasaling tao to kasi nakuhanan pa sila kung sa kuwan pa na parang nakuhanan nga ng anghel na huwag kang lumaban kasi mamamatay ka, hindi pa oras mo ngayon. Kaya maraming salamat. Sana mayroon tayong na nakuha na aral dito na hindi pwedeng magkampante talaga. Dasal palagi sa Panginoon kasi siya lang yung nakakaalam sa buhay natin. Kung talagang buhay mo na hanggang dyan lang yung buhay mo, wala tayong magagawa, di ba? Kasi ang Diyos yung may hawak sa atin. Kaya mas maigi talaga bawat duty natin, magdasal tayo sa Panginoon. Kaya maraming salamat at magandang tanghali sa ating lahat mga 5-9.